Mark 4:35 to 41. Allow me, mga kapatid, to bring you to the Sea of Galilee. At yan po ang setting ng ating verse sa Marcos 4:35 hanggang 41. At ito po ang sabi, mga kapatid. And when they had sent away the multitude, they took him even as he was in the ship, and there were also with him other ships. Tagalogin kaya natin. At pagkaiwan ng karamihan ay kanilang dinala siya sa daong o daong ayon sa kanyang kalagayan, at mayroong siyang kasamang ibang mga daong. So he went to a boat with his disciples, and along that boat are some more boats. Verse 37. At nagbangon ang isang malakas na bagyo. Bigla nagkaroon ng bagyo, mga kapatid. At sinasalpukan ang daong ng mga alon. The weather was so severe that the waves seems to beat on the ship. At anupat ang daong ay halos matitigib. Na halos po, mga kapatid, mapupuno na ng tubig yung kanilang sinasakyang pandagat. At siya'y natutulog sa hulihan at sa ibabaw ng kutsyon. Sino po yung natutulog sa ibabaw ng kutsyon? Si Jesus. Ano nangyayari sa paligid? Nagbagyo bigla. Ginising nila at sinabi sa kanya, Guro, Lord, wala bagang anuman sa iyo na mapahamak kami or mapahamak tayo? So maganda yung kanilang sinabi kay Jesus. Hindi lang mapahamak kami, kundi kasama pa rin ng Lord. Okay ba sa'yo mapahamak tayo? Ayun, yun ang tanong ng talino ang alagad eh. Ayaw nilang masabi self-centered. Paano kami? Hindi ganon. Ang tanong, paano tayo? O, kasama si Jesus. At gumising siya. At sinaway ang hangin. At sinabi sa dagat, pumayapa, tumahimik ka. Ang Panginoon ang gumawa nun. Alam niyo, mga kapatid, nakinig ang kalikasan. At humimpil ang hangin at humusay na totoo ang panahon. At mga kapatid, sinabi niya sa kanila, bakit kayo nangatakot? Why are you afraid? Wala ba kayong pananampalataya? At sila'y nangatakot ng lubha at sila'y nangagsasabihan, sino nga ito na pati ang hangin at ang dagat ay tumatalima sa Kanya. Sabihin mo sa katabi mo, may gagawin ang Diyos na dakila sa buhay mo ngayon. Kailangan yung pinaniniwalaan nyo, yung sinasabi nyo, ha? O sabi niya, may mangyayaring dakila. Paano i-epekto yan, mga kapatid? Dapat yung pagsabi mo, naniniwala ka, kasi itong pinag-usapan natin, salita ito ng Diyos. This is the Bible, no more, no less. At mangyayari ang kanyang salita. God speaks to you. God speaks to all of us today. Please be seated, mga kapatid. Palakpakan natin muna ang ating Panginoon. Bigyan natin siya ng papuri. Bigyan natin siya ng pagsamba. At hindi po ako makapagsisimula kapag ganyan po kahina ang palakpak ng mga mananamba na Lord. Gusto ko yung almusal, mga kapatid, na hindi lang isang pandesal, kundi yung sinangag na mayroong pang chorizo. Na lakas ng pagpalakpak sa Panginoon.
Lahat ba pumapalakpak? Pumalakpak ka na ba, sis? Hindi ko po kayo pinipilit. Hindi. Pero sinasabi ko po sa inyo, sa ibang relihiyon, pinagbabawal po nila yan. Hindi po nila pinapapalakpak yung tao. Kasi yung kasagraduhan raw noong serbisyo, naguguluhan. Pero kataka-taka, yung paborito niyang rain or shine, nung nakaisa, mga kapatid, sa kalaban TNT, palakpak ng palakpak, walang mali. Humihiyaw pa nga eh. Buti nga, sabi niya. Kaganti tayo dyan. Kailangan manalo itong koponan ko. Pero sa Diyos, ang pagpapalakpak ay pag-approve. Showing approval. Showing awe. Hangang-hanga ka sa Diyos. Ay, paano ka hahanga? Iba yung iniisip mo, problema. Ngayon, sa kwento ng Diyos dito, malalaman mo mga kapatid, na meron tayong mapupulot na mga katotohanan para maharap natin yung marami pang mga bagyo. Kahit biglayan, ay dapat tayo magtagumpay dahil wala tayo sa sarili lang nating bangka na tayo mismo ang nagtitimon. Hindi mag-isa ka, kasama natin ang Panginoon. Jesus is in the boat. Jesus is in the boat. Whether that storm comes, there is that someone who will take good care of the storm. Hallelujah. Mga kapatid, mga kaibigan, ano po ang mapupulot natin dito sa kwentong ito? Now, of course, let me bring you to the venue or yung setting nila kung saan nangyari itong himala na to. At the Sea of Galilee. It was during the early times na bago-bago pa lang at hindi pa kilala ng mga alagad ang Panginoon. Katatawag pa lang ng Lord sa mga alagad at yun po ang sitwasyon dito na kaya yung tanong nila bandang huli, sino ito na nagpapatila sa kalikasan? Hindi pa nila lubusan kilala ang Panginoon. Pero sa pangyayari na nangyari, doon nila nakilala, matindi pala itong kasama nating, ang tawag natin guro, pero hindi lang pala guro. Panginoon pa. Siyang totoo. There are seasons in our life, mga kapatid, na pagkakilala natin sa Panginoon, guro, tagapagligtas. Pero dito sa ginawang himala ng Lord, umiskala yung pag-unawa niya ng mga alagad sa Panginoon. Hindi lang po tagapagturo, kung hindi lumikha ng lahat ng bagay. Mga kapatid, mga kaibigan, no guarantee against the sudden. Kayo ba minsan nagugulat? Bakit mga kapatid, naging Kristiyano ko? Imbes na parang yung may swerteng mangyari sa aming buhay, lalo pa nagkagulo-gulo. Di ba pagka naging Kristiyano ka, dapat yung negosyo mo gaganda? Dapat yung trabaho mo medyo stable? Dapat hindi ka na nagkakasakit? Dapat yung pag-aaral mo, kahit di ka mag-aral, medyo mataas pa rin ang grade. Yung mga maling mga akala. Dahil naging mananampalataya. That's wrong. Right? Mga maling akala na dahil naging mananampalataya, meron ng exemption sa mga natural na mga nangyayari sa buhay. Even Jesus was on the boat, no guarantee. What do you mean, Pastor? Nasa boat si Jesus, patawid sa Sea of Galilee. Ang Sea of Galilee is the largest freshwater lake in Israel. The Sea of Galilee is the greatest primary water source of the country. Doon po sila kumukuha ng panlinis, pang-inom. Because of the rich supply of water. Many of his ministry and much of his work took place in the Sea of Galilee. At doon po mga kapatid, tatawid yung kanyang bangka o sasakyan o daong. Nakasama ang mga alagad. Ang tanong, wala bang balakid? Para bang smooth lang yung kanilang pag-andar? Hindi.
Kahit naroon si Jesus, dumating yung bigla. Hindi nagsabi, bukas maghanda kayo, darating yung LPA, bukas darating itong si Bising, bukas ganito ganyan. Walang ganun, wala ng forecast. Bigla. Nandun si Christ. So meaning to say, mangyayari talaga ang mga pagsusubok kahit nariyan na sa ating piling ang Panginoon. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Kung titingnan natin ang Biblia, mga kapatid, naniniwala, sumampalataya, naging tapat sa Panginoon, ano po nangyari sa kanila? Makita natin si Job, natapat sa Diyos, naubos lahat ng kanyang ari-arian. Pati anak niya nakamatayan sa sakit, pati yung asawa niya nawala. Liban lang sa kanyang buhay. Si Jose, mga kapatid, kinainggitan ng kanyang mga kapatid dahil mahal ng kanilang ama. Ano po ang nangyari, mga kapatid? Nakulong dahil pinagbintangan, falsely accused. Gusto mo ba makulong ka? Wala ka namang kasalanan. Yung nakulong nga na may kasalanan, hindi deny ng deny eh. Ikaw pa na wala namang ginawang kasalanan, makulong ka, medyo masakit. Matindi. At hindi lang medyo masakit, talagang masakit. Hindi mo matatanggap basta-basta. Naglilingkod sa Diyos yan. Tapat yung mga yan. Si Jeremiah, nakulong din. Si Nehemiah naman, mga kapatid, hallelujah. Huwag na natin sama si Nehemiah, hindi naman po nakulong yan. Si Job, si Joseph, yan po lahat sinubukan. Si Pablo, naglilingkod sa Lord, may sakit. He is infirm until the end of his life, and yet he continued to serve the Lord. He considered these storms, even sudden, normal. Kaya mga kapatid, no guarantee against the sudden. Huwag kayong magugulat. Kung may bubulagang problema, mayroong bubulagang pagsusubok, kahit na ikay nag-church at tapat sa Panginoon, kasama mo si Kristo sa iyong buhay. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. As life challenges and difficulties are unavoidable. Hindi mo maiiwasan yan. Tapos sasabihin pa ng mga gustong magkasala, huwag ka na magpatuloy dyan, pareho lang eh. Bakit ka tayo makikinig sa mga ganong tao na hindi na nga gusto sumunod sa Diyos? Yung susundin mo, sumunod ka sa tinig ng Diyos. Nagsasalita ang Diyos sa atin ngayon. Dahil ang ating pong pinagbabatayan ng pinag-uusapan ay yung salita mismo niya. And He speaks to us directly. And He wants good results to happen in our lives. Gusto niya yung may sakit, pagalingin. Gusto niya, mga kapatid, yung mga nanghihina, lumakas. Gusto niya yung mga lupaypay ay mabigyan ng sigla. Gusto niya, mga kapatid, kayo na nawawala ng pag-asa, magkaroon ng pag-asa. Dahil yun ang pangako niya. Hindi niya pinapangako, walang magiging problema. Pero ito naman ang maganda. Ako'y sumasa inyo. I will be with you. Matthew 28:20. Ako'y kapiling nyo. Oh, hallelujah. Masabi lang niya na kung ako, saan man ako magpunta, naroon siya, kapiling ko. Oh, ayos na. Because it's better to be with Christ in the storm than to be without Him, even not in the storm. Narinig niyo sinabi ko? Kung may bagyo ka man sa buhay at kapiling mo ang Lord, mahirap ng konti. Pero at least kapiling mo siya. Kaysa kung ikaw mag-isa lang, haharapin mo yung problema mag-isa. Wala pang problema. Mag-isa ka, problema na eh. Magkakaroon pa ng problema. Oh, pitiable, kawawang tao. Sayang, sana ay sumama siya kay Christ para mahaharap niya ang bagyo na hindi mag-isa. It is tough to be in a storm with Jesus. But imagine being in one without Him. Second, it may appear God isn't doing anything. Di ba minsan iniisip natin yan? Lord, kailangan kita ngayon. Bakit parang wala ka?
Or kung narito ka, hindi ka naman umiimik. At this case, mga kapatid, Jesus was sleeping. Kaya ang tanong, mga kapatid, sa totoo lang, ganito tanong ng mga alagad, Panginoon, wala ka bang pakialam sa amin? Pero pinaganda nila, Panginoon, wala ka bang pakialam sa atin? Pinaganda lang ng mga alagad. Ang talagang tanong nila ron, Lord, paano kami? Magigiba na itong ating sinasakyan, natutulog ka pa sa kutsyon. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. The sudden experience of life grieve us. Minsan nababagabag tayo, parang sinasabi natin, Panginoon, asan ka? Nariyan ka, hindi ka naman umiimik, di parang wala ka pa rin. Di ba? Ganon ang isip natin minsan. Parang malapit ka pero malayo. Kasi hindi ka naman umiimik. It seems, tila po lang yan. Tila. Mukha. Pero naroon ang Lord, pinanonood ka. Because in truth, the Lord cares for you. Meron kang kabigatan at gusto kanyang tulungan. Meron kang mga bagay-bagay sa iyong puso ngayon. Hinahantay lang ng Lord ikay lumapit at humingi ng tulong. We protest like the disciples seeing in action. Bakit hindi ka tila kumikilos, Panginoong Jesucristo, when He seems to be asleep at this challenging moment? Fear can replace faith. Fear can replace faith. Sino po ang mahilig maligo sa ulan? Taas ang kamay. Naliligo pa ba kayo sa ulan? Kami kahapon, inanyayahan ko si Stephen. Stephen, ligo tayo. Pupunta siya sa kubeta, dun sa toilet, mga kapatid, magsha-shower. Hindi dyan, dun tayo sa rooftop. Ang lakas ng ulan. O, di ligo kami, mga kapatid. Ang lakas ng ulan, ang sarap maligo sa ulan, mga kapatid. At habang naliligo po kami dalawa, masayang-masaya po kami, natutuwa po kami, of course, biglang kumidlat. Gumanon. Di parang sa tingin ko, medyo malayo naman. Umulit. Sabi ko, anak, tama na itong ligo natin dito sa dito sa labas. Punta tayo dun sa toilet ulit. Tayo maligo. Faith can be transformed to fear. Matatakot ka eh. Kasi paano kung tamaan ka? Meron mga taong tinatamaan, di naman po namamatay. Pero meron rin tinatamaan ng kidlat, namamatay. Namamatay po sila. Yung isa nga pong tinamaan, mga kapatid, ng kidlat sa Australia, dinala sa emergency, buti hindi po namatay. Ang sabi ng kapatid niya, Kuya, i-plug mo nga yung cellphone sa'yo. Aba, binibiro pa yung kuya. Wala, hindi epekto, hindi magkakaroon ng power yung yung cellphone mo. Mga kapatid, grabe. I tell you, mga kapatid, hallelujah. Fear happens when faith leaves us. Pag natakot ka na, yung faith, mawawala eh. Kaya mga kapatid, we can respond like Jesus' disciple. Tulad ng mga alagad ng Lord, fear can replace faith. And Jesus hear the cries of help and rebuke the wind. Why are you afraid? Kasama niyo ako. Huwag kayong matakot. Nawala na ba ang inyong pananampalataya sa akin? We live in a world with much thought of things that cause fear. Pwede ka naman matakot talaga kasi nakakatakot naman sa panahon natin eh. Nandyan yung mga terorista. Gusto nilang pasabugin, mga kapatid, ang isang embassy. Paano kang mag-a-apply ka tapos sumabog bigla? Di ba natatakot ka na agad sa idea na ganun? Nandoon na rin, mga kapatid, yung mga bagay-bagay na sabi po, mga kapatid, wala ka namang smart or wala ka namang globe. Pero sabi niya, kunwari wala ka namang globe, umapir sa cellphone mo, meron kang gift. Tanggapin mo yung gift mo galing sa globe. Mga 1,500 ang halaga. So, pagtingin mo, ang gaganda, mga earphone, mga kung ano-ano.
Tapos pumindot ka lang raw, ipasok mo yung pangalan mo para maklaim mo. Pero sa likod ng isip mo, teka, wala naman akong globe, pero meron akong premyo. Siyempre minsan nagdadalawang isip ka, gusto mo yung premyo, meron kang credit. So, 1,500 yung premyo mo, 2,000 yung pwede mong gamitin. So, pinapaikot ka, pipindutin mo naman kasi at least may 1,500 ka na gift saka-sakali. Yung pala makukuha na yung mga identity mo. May identity theft na mangyayari. Baka kung may pera ka naman sa ibang, sa wallet ng cellphone mo, baka makulimbat pa yun makuha. Scammer po, nakakatakot po sa panahon ngayon. Pastor, kayo lang na medyo nakatatanda ang ganyan. Ako, bata ako, marunong ako, alam ko yung mga fake sa hindi. Ay kung di ka mag-ingat, kahit ikaw marunong, maiisahan ka rin. Kaya nakakatakot po. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Nandiyan dyan yung sakit. Nandiyan dyan yung mga maraming bagay na nagbibigay sa atin ng takot. Pero ang ikalawang Timoteo 1:7 ang sabi, it encourages us. Yan ang maganda sa salita ng Diyos. Don't you know that when you come to the church, it's not a waste of time because you get encouraged. You get affirmation from God's word telling you, anak, magpatuloy ka. I have wonderful plans for you. Marami akong magagandang plano sa iyong buhay. At pagka ikaw nasa church, naririnig mo yan. Naririnig mo yung affirmation galing mismo sa Panginoon. At itong sabi ng ikalawang Timoteo 1:7, for God hath not given you a spirit of fear, but of power and a sound mind. Bibigyan ka ng malinaw at maliwanag na pag-iisip na kung ikaw sasabihin mo sa akin ngayon, Pastor, naguguluhan ako, forget about yung naguguluhan ka. Because right here and here, God can clear that mind that is clouded. Lilinisin ng Diyos yan. Kasi pangako niya eh. At pag nilinis niya yan, dun siya maglalagay ng information, anak, itong gawin mo. At maliliwanagan ka, ito na pala ang daan na sinasabi ng Panginoon. Salita niya na magdadala sa akin sa tamang direksyon. Oh, hallelujah. How do we answer God's question or Jesus' question? Do you still have faith? Ikaw ba may pananalig ka pa sa Panginoon kahit may biglang pagsusubok? Minsan ginagamit ng ibang tao na alibay. O kita mo yan? Umaattend naman tayo, pray naman tayo, umaattend tayo ng virtual. Ganito pa rin nangyayari. Ginagawa pang sangkalan minsan. How do we answer Jesus' question? Jesus challenges us to remember the things that can turn pain, grief, hallelujah. Ano pang merong kang kabigatan, uncertainties, questions, into a start of a healing and recovery and revival in our lives today. Natatransform yung problema into blessing. Right here, right now. Kaya gawin niya ng Diyos. Jesus heard the cries of His disciples. Habang yung bangka na sinakyan nila mga kapatid na medyo malaki, daong ang tawag o sasakyang pandagat, nauuga at halos mapuno na ng tubig, natutulog si Jesus. Sasabihin ko sa inyo, minsan nakakatakot ang bagyo. Nakikita mo yung puno talagang. Tapos yung mga, yung Meralco, yung mga bagay-bagay nakakabit sa kanya, pag sobrang lakas, nahuhulog po yun. Nahuhulog po. Delikado talaga. Malakas yun, naririnig natin yun. Paano, Pastor, maririnig ni Jesus, itulog siya? Hindi pinakinggan ni Lord yung ingay ng bagyo. Pero yung tenga niya, narinig niya yung tinig ng kanyang mga alagad. Nakuha niyo? If you have a problem, huwag mong isipin, Panginoon, busy ka yata, tsaka na lang ako hihingi ng tulong sa iyo. Ngayon din, humingi ka ng tulong sa Kanya. Kasi sabi ng Bible, kung kaya lalapit sa Kanya, siya din lalapit sa iyo. At the moment. Ngayon din. Hindi bukas, o baka sa makalawa.
na napakinggan niya, Ka Mario. Napakinggan niya yung tinig ng paghingi ng tulong mula sa kanyang mga alagad. As the mother hears the cry of her baby. Ganon ang ating Panginoon. Uha! Uha! Narinig agad ni nanay, ni mami. Uha! Uha! Sino yun? Si CJ, yung baby pa. Nakakandara pa, Sister Roma, si Mami Roma. Bakit anak? What happened? English. Naririnig ng nanay. Di ba ganyan? Umiiyak si Marlon dati, batang-bata. Si Ka Mario, busy. Ikaw, kakandara pa ka, di ba? Anak ko, ano nangyari? Gutom ka na. Kailangan ng dede, gito, ganyan. Naririnig ng nanay. Tapos yung tupa, mga kapatid, na umiingay, naririnig ng bantay tupa ng pastor. Parang kulang ng isa, nawawala yung isa. Ayun, nandun na, ipit pala, kaya umiiyak. Lalo na ang Panginoon. Pagka ikaw taus-puso ka talang lumalapit sa Kanya, naririnig ka ng ating Panginoon. Surely the arm of the Lord is not too short, nor His ear too dull of hearing. Mahaba ang kamay ng Lord para ikaw abutin at para mapakinggan niya ang iyong binubulong o sinisigaw na hiling sa Kanya. Isaiah 59:1. Sudden storms serve to turn us to Jesus. Do you agree with that, mga kapatid? Na may biglang unos na dumating sa iyong buhay, yung trabaho mo biglang nawala. Bigla yun. Bakit ako, sa lahat ako pa natanggal? Ako yung pinakamagaling. Ako pa natanggal. Bigla. Kadalasan, dun tayo nakakaisip, Lord, meron ba akong kasalanan? Ano ang aking pagkukulang? It draws us near to Jesus. Pero kung ang nangyayari ganito, sis, ikaw na yung chief engineer dito, ganito ganyan. Meron niyang pero free staycation, merong free trip sa Thailand, ganito ganyan. Ikaw naman, pag kumabot ka ng 5 years sa Europe, ganito. Kadalasan, nalilimutan mo ang Diyos. Ang Diyos nalalagay dun sa yung tabi ng bangin, kasi hindi mo kailangan ng Lord sa pakiramdam mo. Lahat ayos. Yung remittance, tuloy-tuloy. Yung salary, mataas. Yung love life, maganda. Pero nagkaroon ng bagyo. Takbo agad kay Christ. Lord, anong nangyari? Mas masama, hindi tumakbo sa Lord, sa iba pa, sa bisyo at sa kung ano-ano pang pinuntahan. Kaya lalong lumulubog at nagkakaroon ng problema. Mga kapatid, then sudden storm comes, we turn to see Him again. Blessings can be a bane. Dapat mga kapatid sa atin, may blessing ka, sa Panginoon ako. May pagsusubok ka, sa Panginoon pa rin ako. Ganon tayo. Hindi yung pagka may blessing, Lord, next time ka na lang. Kundi sa hirap, sa ginhawa, I belong to you, Lord Jesus. Sa iyo ako, sa hirap at sa ginhawa. Hindi lang dahil naghihirap ako, kaya ako dumidikit sa iyo, hindi. Pati nung pinagpala ka, lalo ka pang yumakap sa Kanya at sinabi mo, Panginoon, nung ako walang-wala, nananalangin ako sa iyo. Ngayon, unti-unti mo na akong dinaragdag at binibless. Lalo ako magiging tapat sa iyo kasi pinatunayan mo na ikay maaasahan. Walang pumapalakpak sa Panginoon. Woo! Maaasahan ng Diyos. Ang bagyo ay hindi po nananatili ng matagal. Hindi po yung panghabang buhay. Yun ang maganda. May pagsusubok ka ngayon, mahirap. You think you don't deserve it, pero meron. But what's nice, hindi po siya pangmatagalan. Acts 2:17 even says, it shall come to pass.
Darating ang panahon na lilipas din yan. Sabihin mo sa iyong katabi, lilipas din yan. Ano yung lilipas na sinasabi mo, Pastor? Problema. Persecution. Kahirapan. Kalungkutan. Sakit. Utang. Kayo na magdagdag. Ano pa? Lahat yun. Lahat yun. Sagot niya. Sagot ng Panginoon. Jesus never promised a rose garden. Ay, kanta namin yan, panahon namin, mga matatanda. Or wag matatanda. Yung mga nakatatanda. Yang awit na yan, you never promised me a rose garden. Ang ibig sabihin, idiomatic po yun. Na yung buhay, don't expect it to be, a bed of roses na walang pagsusubok. Meron. May sakit pa rin. May pain. Pero na-neutralize. Nangalahati. Instead na 100% yung hapdi na nangalahati. Kasi ganun pala ang layunin ng pagsusubok at biglang bagyo. Daraan lang pala. At pag dumaan, tinuturuan tayo ng leksyon. And what's nice, God will assist others. Two things. If I say that the Lord will assist others, it's true that He will assist us first. Nakuha niyo? Kung tutulungan ng Diyos yung iba, una niyang tinulungan yung Kanya. Naintindihan niyo ako? Kasi nung pinatigil niya yung unos bigla, yung kanilang bangkalang ba na kinabang, di ba meron yung mga maliliit rin na mga nasa likuran ng mga bangka doon, na nakinabang rin, na biglang kumalma na yung panahon, ligtas na lahat sila. Hindi lang yung bangka na kung saan nandun si Kristo. Nasa inyo mga kapatid, kung kayo'y tapat, maaaring hindi kayo nabibigyan ng kredito, pero nakakatulong kayo sa inyong kapwa. Pinanunood kayo ng maraming tao. Tinitingnan nila, totoo ba itong mga taong ito? Totoo ba ang kanilang faith? Kasi yung kanilang faith, tila totoo. Bakit? Nung sila sumuong sa problema, nakikita pa rin natin sa buhay ng pamilyang ito ang Lord. Hindi lang sila kumakanta sa church para patunayan sila'y naniniwala o nangangaral tungkol sa Ebanghelyo. Kita sa buhay nila na kahit matindi ang problema, nandun pa rin na, Lord, pinupuri ka pa rin namin despite of what's happening. Is God real in our lives? Is the faith that we practice, mga kapatid, or sang about or share to others robust enough to take the blow? Nag-usap po kami kanina ni Ka Elvin. At siya po ang inatasan po natin na mag-renovate. Yung ating magandang church, napapansin ko mga kapatid, at siguro napapansin nyo rin, na yung mga steps lalo na nabibiyak-biyak na po ang tiles. Yung ating pong parking lot, mga kapatid, hindi po parking lot. Para siyang gubat, mga kapatid. And it does not reflect our God. The God that we serve does not deserve this kind of facilities. Nasa atin, mga kapatid, na kailangan ayusin po natin yan. At pag sinabi kong ayusin, isang beses na lang ako magsasalita. Alam na ng mga manggagawa. I believe and I trust Brother Elvin will do a great job of maintaining our property. Yung paradahan natin, kaayusin nila yan. Dahil hindi lang siya ang kikilos. Baka may mag-volunteer, okay sa kanya. Kung meron sa inyo, tutulong sa kanya, ayos. Pero I gave him the go signal. Kung kailangan may tao ka, bayaran natin para ayusin ito.
maintenance. Ibig sabihin, hindi na po tayo magpapaalala palagi. After 2 weeks, yung grass. After 2 weeks, Brad, kundi automatic. Kasi iniisip natin, Lord, pag meron pong naglalakad dyan, na naghahanap ng church, na may kotse, sasabihin niya, yung first impression, may problema na. Ano ba yan? May patanim ba dyan ng talahib? O parking lot yan? Gusto ko mga kapatid, bago po ko ikasal si Sister Rose and Brother Mario uli, gusto ko yung mga parking ng mga kumparit, mga ninong-kaninang nila dyan, yung mga Mercedes-Benz na papasok dyan, yung mga electric vehicle, Brad, hindi sasalabit yung mga talahib. Malinis na malinis. Talagang pag nakita nila, ito ang church. Ito ang magandang facilities. Gusto ko pumunta rito. Pero mo doon pa lang sa paligid, nakikita na ang glory ng Lord. Pag punta sa CR, mga kapatid, kahit medyo may gumawa na ng milagro ron, ang bango ng CR ng church na to. Hindi yung pagpasok doon, naku po, parang nakapunta siya sa embalsamuduhan na lugar. Mga kapatid, the church is a holy place. Kaya mga kapatid, kung paano natin tratuhin ito, ganun din ang trato ng mga tao sa labas. Kaya minsan sila pa pang nagtatapon ng mga basura, mga kapatid. Kaya mga kapatid, this is an eye-opener. This will be the last time that I will say this. And I want, sasabihin, gusto mo lang, gusto ko ipakita sa Lord, ang samahan natin may kusa. Gusto natin lahat malinis yan. Gusto natin lahat ng pagpasok ng mga bagong padadala ng Lord dito, na babaguhin at bibigyan ng mga bagong blessing at bagong buhay at kaligtasan, makikita nila ito po ay tunay na tahanan ng Panginoon. Hindi po mahuhulog sa butbutas yung kanilang sasakyan pag nariyan sila. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Meron pong istorya, mga kapatid. Hallelujah. For lack of time, let me go further. Pagka kasi tayo, mga kapatid, na-bless natin ang iba, mabibless pa yung iba. Kasi una tayong bless natin sila, mabibless pa yung iba. Kaya yung bangka ni Jesus, na nandun yung alagad, nakatulong pa rin doon sa mga ibang bangka. Nakatulong po sa iba, whether you notice it or not. Next, the Lord of the sudden is in control. Jesus might be sleeping at the boat. Jesus might not seem to not be concerned with your problems today, but He is. The boat could not sink, mga kapatid, because God's plan for the world was on it. Alam niyo, mga kapatid, imposible na kahit tulog si Lord, biglang lumubog at masapawan ng kalikasan ang bangka ni Jesus kasamang mga alagad. Bakit? Meron pang gagawin ang Panginoon. He will offer His life for our salvation. Ibibigay niya ang buhay niya sa atin para sa ating kaligtasan, mga kapatid. Kung lumubog po yung barko o yung bangka, nalunod ang Panginoon, wala na pong handog. Natupa. Nakarapat-dapat sa Diyos. Kaya hindi pinahintulutan ng Diyos yon. Siya na mismo, mga kapatid, kahit yung kanyang katawan natutulog, gising ang kanyang diwa. Gising ang kanyang diwa. At ang sabi niya, nothing will sabotage His plan for mankind. Because His plan was initiated even at the foundation of the world. Wala pa po tayo rito. Dugo ka pa lang, kapatid. Sperm cell ka pa lang at egg cell pa lang. Hindi pa nga nagmimit. Plinano na ng Diyos. Ang alin? Na ikaw, ililigtas niya. Na ang pangalan mo, sister, ilalagay niya sa aklat ng buhay. Itong pangalan ni sister, ilalagay dito. Patunay na siya iligtas na. Oh, the book of life. Wala ka pa. Niloob na ng Lord. Kaya ang pagkakasabi sa Biblia,
From the foundation of the earth, a lamb was slain. Prophetic, hula pa lang na nagkatotoo sa ating kapanahunan. O purihin ang ating Panginoon. The Lord of the sudden is in control. Ano man ang problema mo, ako na po nagsasabi sa inyo. Dumating ang pastor niyo, mga kapatid, na nagtatanong ako sa Lord, Lord, ito na ba? Is this the blank wall? Is this it? And He says, no. I have mighty plans for you and your church. Hallelujah. Maraming plano ang Panginoon sa atin. Salamat sa Kanya. Minsan hindi natin naririnig, hindi natin napapansin, pero He is still in control. Kontrolado niya pala ang lahat. And He will push us through. Hallelujah. Sabi nga sa Isaiah 43, 1-3, this is not just a song, Brother Elvin. Isaiah 43, 1-3 is not just a song that we sing. Ang sabi rito, fear not, huwag ka matakot, for I have redeemed you. Tinubos na kita. I have summoned you by name. Tinawag ko ang iyong pangalan. Oh my Lord, tinawag niya ang pangalan mo. You get excited, mga kapatid, when you hear that word from the Lord. Ang Diyos tinawag pangalan mo, kilala ka niya. Kung kilala mo siya, lalo ka niyang kilala. Ano pa? When you pass through the waters, I will be with you. Dumaan ka sa tubig, kasama mo ako. When you pass through the rivers, they will not sweep you. No wonder, nung dumaan si Jesus sa lawa, walang nangyari sa kanya kasi may pangako talaga siya. When you walk through the fire, you will not be burned. O ang init, Pastor, Panginoon, ng aking problema, hindi ka matutupok ng apoy. Pinangako po yan ng ating Panginoon. The flames will not get you ablaze. For I am the Lord your God. Si Jesus po, ang ating Panginoon, the Holy One of Israel, your Savior. Si David Watson po, mga kapatid, ay isang kagalang-galang na manggagawa ng Diyos sa York, England. Ang pangalan ng kanyang simbahan ay St. Michael's Church. Si Pastor David Watson po, in the prime of his life, sa kanyang kakisigan, ay may problema. Meron pong na-discover na meron po siyang sakit na cancer. At yung sakit niyang cancer, mga kapatid, nagpapahina sa kanya. Pinag-pray siya ng kanyang kongregasyon. Humingi rin siya ng prayer request sa kanyang obispo at sa mga kapatiran at pinagpe-pray siya, Panginoon, pagalingin mo ang aming pastor na ang pangalan ay David Watson. Siya'y nasa kanyang kabataan pa, hindi siya senior citizen. Bata pa siya, siguro I can say maybe 30s. Batang-bata pa, very dynamic, pero may cancer. Kahit siya nagpupunta siya sa ospital, nagpapacheck, ano pa ang kailangan gawin, magpapakimotherapy, whatever. So may prayer na meron pang hospitalization. Malungkot na nangyari, mga kapatid, the Lord decided to take home Pastor David Watson in a time unexpected. Namatay po yung pastor sa sakit. Nag-pray ba? Yes. Nagpagamot ba? Gumastos ba? Yes. Pero namatay pa rin. So kahit ang manggagawa, nagsaserve sa tunay na Diyos, mamamatay pa rin siya. So yung Sunday, mga kapatid, yung humalili sa service, malungkot. Hindi niya maiusad yung service. Kasi yung kanyang kaibigan ay kamamatay lang. Parang hindi niya makaya. So habang magsisimula na siya, meron po sa kongregasyon na church na yon, sa service na yon, ang biglang humiyaw. Ang hiniyaw niya, yung sinasabi dati ni Pastor David Watson pag nangangaral,
Ang pastor nyo, pag nangangaral, ang sinasabi ko, mga kapatid, praise the Lord, ang buti ng Diyos. Praise the Lord yung sinasabi ko. Dito si David Watson, ang kanyang style ganito. Ang Diyos mabuti. Ang Diyos ay naghahari. Jesus reigns or God reigns. Yun ang palagi niyang sinasabi. Yun ang naalala ng miyembro dun sa kongregasyon. Kaya habang napapansin ng tao na yun, na medyo nahirapan yung nasa pulpito, sinigaw niya yung katagang, ang Panginoon ay naghahari. Napadala sinasabi nung pastor sa kanyang pangangaral. Pamilyar yun sa mga miyembro. Yung isa naman sa harapan nagsabi, ang Panginoon ay naghahari. Tapos yung doon naman sa sulok, sumigaw rin, ang Panginoon ay naghahari. Yung nasa dulo, ang Panginoon ay naghahari. Hanggang lahat sila, yun ang sinisigaw sa Panginoon. Nagpuri sila sabay-sabay at sinasabi nila, ang Panginoon ay naghahari. Ang Panginoon ay naghahari. Ang Panginoon ay naghahari. Ang kanilang kalumbayan at kalungkutan naging selebrasyon. Ang kanilang kalumbayan ay naging pagpupuri sa Panginoon. Mga kapatid, mga kaibigan, pwede kang lubog sa kalungkutan. Sabihin mo, napakalungkot ng buhay ko, napakarami kong problema. Pero ang pinakamaganda talaga, kung di mo na maintindihan ang nangyayari sa buhay mo, sumamba ka lang sa Lord. Gaya ng sabi ng awit kanina, He is here, moving in our midst. That's why if He's doing that, the only thing that you have to do is start to worship Him. Kaya yun yung awit natin. Kaya kung lumalagpas yung awit natin na walang epekto sa atin, it's either we don't understand what we are singing, or there is that hesitant faith within us. Not to say wala kang faith, pero parang 50-50. Hindi malulugot ang Lord sa ganyan. Kailangan 100% ang ating belief sa Kanya. May problema, walang problema, believe ako sa iyo, Lord. At sasabihin ko sa iyo, Panginoon, araw-araw, ang Diyos ay naghahari. Hindi sa mundong ito lamang, pati sa akin mismo. Naghahari ang Panginoon. Sa akin, naghahari ang Panginoon. Sa kanila, hindi. Naghahari ang Panginoon. Sa akin. Ganon. Hindi titingnan mo yung asawa mo, naghahari ang Panginoon sa iyo. Ikaw, paano? Kailangan naghahari ang Panginoon sa iyo. You want revival? You want to bring people to Christ? Ikaw muna ang ma-revive. Ikaw muna makita ng sigla. Kaya naniniwala ako mga kapatid, I full trust with Ka Elvin. Talagang got it, Pastor, noted. Pagka nakita ko yan, tinext niya sa akin, noted, wala na akong problema ron. Aayusin niya yan. Habang buhay niya na aayusin yan. Kasi hindi yan pabigat. Paglilingkod sa Diyos. Lord, ito lang magagawa ko, gagawin ko maigi to. Lord, yung mga kumakatok na tiles dito, aayusin namin ni Pastor yan. Aayusin namin ng mga men yan. Aayusin natin lahat. All for the glory of God. All for the glory of God. Because the Lord reigns. Buhay ang Panginoon. Depression to celebration. Our Lord Jesus indeed is always in charge. Church, I tell you, nagkakaroon ka ba ng panghihina? That is not your identity. Narinig niyo ako? Hindi niyo po yan identity. Kasi sabi nga, binigyan ka ng Diyos na power and a sound mind. Yun ang identity natin. Hindi fear. Pastor, nanghihina ako. That is a season in life. Ngayon, mahina ka. Pero wag kang
maging masaya sa pagiging mahina. Encourage yourself. I think this is a future preacher at the back. I pray, magamit ng Lord itong mga batang ito pag lumaki. All for God's glory. Preaching. Ano bang tawag nila sa akin? Uncle ba o lolo? Lolo na, no? Itong si Raya, ano tawag sa akin? Lolo, no? Aray? Wala na. Palakpakan po natin ang ating Panginoon.